Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Huwebes. Garantisadong mabilis lang to. Tatlong buwan matapos isiwalat ang korupsyon sa mga proyekto kontra baha, nagbigay ng update ang Pangulo sa ginagawang investigasyon ng pamahalaan ngayong araw. Michelle, ang tanong ng taong bayan, may makukulong na ba? Ralph, kumpiyansa si Pangulong Marcos na may makukulong na bago magpasko. Ayon sa Pangulo, malaki ang tiwala niya na marami sa mga sangkot sa flood control scandal ang hindi magiging masaya ang darating na Pasko. Isa ka rin ba sa mga naiinip na kung bakit wala pang nakukulong sa mga itinuturong sangkot sa anomalya sa flood control projects? Sa press conference kaninang umaga ni Pangulong Bongbong Marcos, muli niyang iginiit ang dahilan bakit napapatagal ang pagpapakulong sa mga sangkot. Tinitiyak natin na ang bawat kasong isasampalaban sa mga abusado ay may sapat na ebidensya at hindi hahantong sa pagbabasura ng kaso. Yun ang pinakamasamang resulta. Yung alam natin na guilty, ngunit nagkamali tayo sa pagbuo ng kaso. Pero malaki ang tiwala ng Pangulo na magiging solid ang kaso laban sa mga sangkot at sa kulungan na sila magpapasko. Alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa ano na, matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Natanong rin ng Pangulo sa issue ng tila pagtatago sa ibang bansa ng dating kongresistang si Zaldico sa gitna ng investigasyon sa flood control projects. Si Ko ang dating chairman ng House Committee on Appropriations na nakatuon sa pagbalangkas ng pambansang budget at umano'y beneficial owner ng isang malaking private construction company na contractor sa gobyerno. Isa si Ko sa itinuturong mastermind sa umano'y kickback scheme sa flood control projects, bagay na mariin niyang itinanggi. You have to give grounds for the cancellation of the passport. And those grounds will be based on the cases that will be filed against him. Kung mapapatunayan namang sangkot din ang kanyang pinsan na si former House Speaker Martin Romualdez sa anomalya, Bigyan nyo kami ng lahat ng ebidensya na meron kayo para magamit natin, para kasuhan kahit sino. Walang immune dito walang exempted dito sa mga investigasyon na ito. 3 buwan matapos niyang isiwalat ang katiwalian sa mga proyekto kontra baha, iniulat ng Pangulo ang pag-usad ng investigasyon kaugnay nito. Anya mula nang mailunsad ang sumbong sa Pangulo website noong August 11, higit 20,000 reklamo na ang natanggap niya. Matapos ang validation na pag-alaman na 735 flood control projects ang Ghost Project, 84 ang non-operational habang 191 ang hindi epektibo. Binalikan rin ng Pangulo ang pagsasampa ng iba-ibang kaso laban sa ilang private contractors at DPWH officials tulad ng pag-refer ng ICI sa Ombudsman ng mga kasong graft and corruption laban sa 37 individual, kabilang ang ilang mambabatas na sina Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Bukod sa pagsampa ng kaso, binigyan din ng Pangulo ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagbawi ng mga umano'y ninakaw na pondo ng bayan, tulad ng pagkumpiska sa 13 luxury vehicles ng mga diskaya at pag-freeze ng assets ng mga sangkot sa anomalya na nagkakahalaga ng 6.3 billion pesos. Ralph, sa huli tiniyak ni Pangulong Marcos na mababawi ang umano'y mga ninakaw na pondo ng bayan, kabilang dyan ang pagkolekta ng 8.86 billion pesos na halaga ng tax liabilities. Balik sa iyo, Ralph. Maraming salamat, Michelle Giliang, live mula sa Malacanang. Kaugnay niya, nagsumite ng interim report and recommendation ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Office of the Ombudsman upang makasuhan ang mga kilalang personalidad na dating mga opisyal ng DPWH. Kaugnay pa rin po ito sa isa na namang ghost project sa Bulacan. Narito ang report.
Inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Office of the Ombudsman na tingnan kung may paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating Undersecretary Roberto Bernardo at dating Undersecretary Maria Catalina Cabral kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Partikular ito sa isang 74 million peso flood control project sa Bukawi, Bulacan kung saan nagsumite ang ICI ng interim report and recommendation sa Ombudsman. Ang proyekto kasi ay ipinatupad ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office mula sa contractor na Darcy and Anna Builders and Trading. Sa report na inendorso ng Commission on Audit, lumabas na walang anumang istruktura ang itinayo sa lugar na nakasaad sa approved bid plans. Ayon sa resulta ng COA Technical Inspection at sa mga kasalukuyang record, hindi kailanman naipatupad ang proyekto. Dahil dito, iminumungkahi ng ICI sa Ombudsman na suriin ang posibleng paglabag ni na Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Hernandez, Engineer Ernesto Galang at iba pa. Samantala, nagpahayag ng pagluluksa ang buong Department of Public Works and Highways sa pagpanaw ng kanilang kasamahan na si Engineer Larry Reyes, Chairman ng Bids and Awards Committee ng Sorsogon 1st District Engineering Office. Sa opisyal na pahayag ng ahensya, sinabi nitong maraming lumalabas na espekulasyon at hindi beripikadong ulat sa social media hinggil sa pangyayari sa likod ng pagkamatay ni Engineer Reyes. Binigyan din ng DPWH na lubos na personal at pribado ang sitwasyong ito at walang kaugnayan sa anumang issue o kontrobersya na kinakaharap umano ng DPWH Sorsogon. Nanawagan na DPWH sa lahat na igalang ang kailangan ng pamilya at iwasan ang pagtalakay o pagpapakalat ng mga hindi kumpirmadong balita hinggil sa insidente. Sa iba pang mabibilis na balita, dalawa pang reklamo isinampa ng PNP-CIDG kay Cavite Representative Kiko Barsaga. Senador Ronald Bato de la Rosa hindi nagtatago ayon sa legal counsel nito. Humingi ng spiritual advice sa isang pari sa Cebu. At 15 anyos na binata na sumagip sa 50 katao sa kasagsagan ng Bagyong Tino, kilalanin. Abangan yan sa pagbabalik ng Mabilis Lang To.